Kaya nga bang mag 50 rides in one day sa InDrive? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and I'm TNBS driver since 2016 pa yata. Kung hindi ako nagkakamali, since Uber pa. So nandyan na ako. And I would say na isa ako sa mga incentive driver. So ganado ako pag maganda yung incentive. So, yan ang ko. And may kahiligan na akong sumali sa competition lately. Okay. Dati kasi hindi ako masyado sumasali. Lately, nahihilig ako doon sa mga competition. And ngayon, di ba, magkakaroon na naman si InDrive ng parapol na pwede kang manalo ng isang hybrid na kotse, yung BYD daw yon na Seal 5, at isang EV motorcycle. Aside doon sa linggo-linggo, pwede kang manalo ng sari-sari store package, laptop, tsaka maraming fuel voucher. So, yan yung pa-promo nila ngayon. At ang maganda dito, paswertihan. So, lahat ng InDrive driver pwedeng manalo. So, hindi dito importante kung malakas ka o mahina. Kung swerte ka, basta naka-platinum ka, nakaka-50 rides ka sa isang linggo, pasok yung rating mo do sa 4.8 para maging platinum, sigurado may isang raffle entry ka kada linggo. So hindi malayo na linggo-linggo pwede kang manalo ng kung anumang prizes dyan. Pero syempre kung marami kang ilalagay na raffle or ilalagay na slot, kasi ang idea doon kada 50 rides meron kang isang raffle entry, 'di ba? So kung nakaka 200 rides ka per week, di may 4 kang ilalagay doon sa kanilang tambiolo. So kung dalawang beses kang mahugot sa isang linggo, okay. Halimbawa, nakuha mo yung laptop. Pangalawang bunot, nakuha mo yung sari-sari store package. Pwede daw yun. At sa susunod na linggo, kung sobrang swerte mo talaga, pwede ka na namang mabunot. So, ganun yung sistema. Pero ito sa mga hindi pa naka-register dyan sa InDrive, so, ilalagay ko rin naman yung QR code na pwede nyong i-scan. Lagay ko na lang sa comment section siguro, no? So, i-scan nyo lang para makapagsali kayo. Pwedeng sumali pa. Pwede pa. Mabilis lang ang activation. Basta siguraduhin nyo lang na malinaw yung ipapasa ninyong mga requirements. Okay? Para at least gamit kayo ng yung scanner sa cellphone, yun ang gamitin niyo tapos doon nyo i-upload. Siguraduhin nyo lang na hindi expired yung mga document na ipapasa ninyo at malinaw. Okay? Yun. Sige, paano nga ba makapag 50 rides sa isang araw, hindi isang linggo, isang araw? Ang unang tanong ko dyan is yung ang una nating gagawin dyan is i-evaluate muna natin yung sarili natin. I-check muna natin yung sarili natin. Anong oras ba tayo masigla mag-drive? Yan. Anong oras ka ba masigla mag-drive? Yan. So, kumbaga, anong oras ka ba inaantok? Anong oras ka ba o ilang oras ba dapat yung tulog mo? Yan, ganyan. Kasi kailangan mong i-evaluate yung sarili mo kasi ikaw muna yan eh. Kahit sabihin ko sa iyo yung sistema ko, kung hindi mo kaya, hindi mo magagawa. Okay, halimbawa ako, sige, example kay sarili ko. Okay akong mag-drive hanggang 1:00 ng madaling araw. After 2 p.m., ayoko na. Ano na ako niyan? Lula na ako niyan. So, hindi na ako maayos na driver after 2 p.m. So, dapat ko na ipahinga yan. So, hanggang 1:00 lang ako. And, okay akong bumangon probably 6 a.m. Yan. So, ibig sabihin, dun sa buong 50 rides, kung bubuo man ako niyan sa loob ng isang araw, ang kailangan kong tulog o ang pinakamahalagang tulog ko is 1 a.m. to 5 o sabihin natin 6 a.m. So may 5 oras akong tulog. Yan yung pinakamahalaga ko. Now, meron din akong oras ng antok. Yan. So sabihin na natin aantokin ka rin naman talaga. So sa akin, at least siguro mga around probably mga 2 p.m. kailangan kong umidlip. At least mga 30 minutes man lang. Yan. Bago bumanat ulit ng dire-diretso.
So, kailangan mong i-evaluate kung anong oras ka ba okay sa hindi. Now, kailangan mo ring i-evaluate kung anong oras ba yung sa tingin mong pinakamalakas ka o pinakakarami ka talaga. Kasi, halimbawa, para sa akin, may tinatawag nga akong golden hours, no? So, between 7 to 9 a.m., kailangan online ka niyan. Marami pasahero yan eh. And also, 5 to 8 p.m., kailangan online ka dyan. So, yun yung dapat nandun ka talaga. Kumbaga, bumabiyahe ka talaga. So, kailangan dun, online ka dyan. Kasi kailangan dun ka babanat. Sigurado mong hindi ka absent sa time na yun. Okay? Now, kailangan mo ring mag-set ng area. Mas okay kung kabisado mo yung area. Kumbaga, pwede kang sumilek ng isa o dalawang city o tatlo na dun ka lang talaga halos. Yung sa tingin mong area na hindi ka masisiro. Yan. Like for example, pwede kang umikot ng kung komportable ka ng Mandaluyong, Makati, Taguig. Pwede yung sistema na yan. So, ibig sabihin, iikot-ikot ka lang dyan. Or halimbawa, pwede kang mag-focus lang sa BGC. Doon ka lang talaga, di ka lalabas. Pwede namang BGC and Makati. Partner-partner. Yan, pwedeng tawiran, kumbaga. So, depende talaga. Pwedeng, ayan, paano pala, Makati, Pasay. Pwede yan. So, depende talaga sa'yo. Kailangan alam mo talaga eh. Yung sa tingin mong okay na okay yung travel. Yan. Then, syempre, kailangan mo talaga din dito ng support with your family, no? Support in the sense na pag naka-online ka, wala talagang abala. Talagang focus ka talaga. Now, ang suggestion ko sa inyo, syempre, kukuha tayo ng rider, ano? Para ma-less din yung oras ng waiting time ninyo, pwede nyo i-message about, nakuha nyo yung booking, message nyo agad. 'Di ba? I-info nyo na kung anong oras ka darating doon sa pick-up point. O halimbawa, arrive po ako ng 11:30 p.m. sa lobby ninyo. So, minsan kasi pag nino-notify na yung rider, nagbabasa siya ng message, okay yun. Minsan on time naman sila. Wag ka magpapabaya. Pero yung ako hindi ko i-advise na mag-call eh, kasi may mga rider na naiinis pag kino-call sila eh. So, yun, message nyo lang lagi. And siguro lastly yan, syempre, gurami talaga yung yung mga dailies. Yan talaga yan. Ako ang ruling ko noon, below 100. Ang pinakamataas ko na yata 110. Yan, gurami talaga. So, ang dami kong nakikitang tuna, dahil pumapasok na tuna, sadly hindi ko talaga tinatanggap. Titiisin mo talaga. Yan. And walang tipid-tipid sa gasolina. Yun talaga yun. Walang tipid-tipid. At syempre, huwag mo na titipirin yung sarili mo. Kainin mo kung ano yung sa tingin mo makakabuti sa'yo. At kailangan din yung, syempre, on time pa rin yung pagkain mo. May pahinga pa rin. Ako, pinaka-strategy ko dyan, sa loob ng 6 na oras kong drive, kailangan may 1 oras akong pahinga. Yan. May 1 oras ako laging pahinga dyan. So, kumbaga, 5 hours talaga akong babanat, tas may 1 oras akong pahinga. Ang nagiging problema, pag kinukulang yung rides ko doon sa target ko, doon ko binabawas sa 1 oras ko. Kaya may mga pagkakataon din na pwedeng maging 30 minutes na lang yung pahinga ko. So, yun yung yun yung sistema ko, no? Kumbaga, kada 5 hours kailangan may 1 oras kang pahinga. It's either i-dip mo, ikain mo, kung ano man ang gusto mong gawin. Ang pinakamalaga, focus. So, yun yung tips ko sa inyo, no? Alam ko, this season medyo mahirap kasi hindi naman ito yung peak season natin. Hindi naman to December. Kahit ako tingin ko, kailangan kong mag-extend ng oras dito. So, kailangan kong planuhin yung oras ko. Pero, yan lang yung pinaka-tip. Ayun, baitan nyo sa customer. Kasi hindi lang ito naka-focus sa ride. By rating din tayo. Baka naman naka 200 o 300 rides ka nga sa isang linggo. Unfortunately, na basic ka naman. So, ayusin niyo yung pag-drive niyo. So, yun. Sana manalo kayong lahat. Sana manalo tayo. Hoy, pwede ako manalo Baka sabihin nyo, vlogger. Pagsisipagan ko rin yan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps. Sali kayo sa InDrive
challenge ngayon. Hindi challenge, raffle.